Saan niya tinali yung makapal na nylon? Sa bewang din, tapos sa kamay, sa paa. Tapos dito, tapos papaganyan pa ng ikot dito. Kaya talagang nasakal dahil doble yung pagkakatali sa liig. Hindi na umabot ng Pasko si Aling Onet. Namatay siya noong December 21. Ayon sa death certificate ni Aling Onet, ligature strangulation o pagkasakal sa pamamagitan ng tali ang kanyang ikinamatay. Ang imposible ay pwede daw maging posible kung may sapat kang pananampalataya. Ito ang madalas na linya ng mga faith healers. Sa tuwing mangangako silang magagawa nila ang hindi kayang gawin ng medisina. Sa kapangyarihan ng pananampalataya, pwede silang manggamot at magpagaling. Pero pwede rin kaya silang magkamali at mang-abuso sa pananampalatayang ito? Mahiwaga, kakaiba, at kadalasan hindi ka panipaniwala. Ganito marahil pwedeng ilarawan ng mga faith healer. Sa panahon ng makabagong teknolohiya at medisina ngayon, marami pa ring mga Pilipino ang naniniwala sa mga faith healer. Isa si Onet Maglalang sa mga naniniwala at nagtiwala sa faith healing. Ngunit sa halip na ang paniwalang ito ang magpagaling sa kanya, ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Namatay si Aling Onet sa kamay ng isang faith healer habang siya'y nagpapagamot dito sa kanilang lumang apartment sa Tondo, Maynila. Nakita nung albalado na gano'n, nagpakuha siya ng isang basong tubig. Tapos, yung bang orasyon, dinasalan niya. Tapos, pinainom niya na lagok. Tapos, yun, sinabi nga niya na nasasaniban daw ng masamang espiritu yung misis ko. Nakilala ang faith healer na si Alberto Olaso, 42 anyos. Ayon kay Danilo Maglalang, asawa ng biktima, unang ginamot ang kanyang misis noong December 18, 1996. Nagpakuha siya ng isang palitong, yung palito ng posporo, yung coins na barya natin na 50. Pinawakan niya at dinasalan niya ng tapos itinutusok niya sa ilalim ng kuko. Ganun. Tapos sa lalaki ng daliri ng paa. Saksi ang buong pamilya ni Aling Onet habang ginagamot siya ni Olaso. Nang hindi pa umubra ang panggagamot ng faith healer, nagpakuha na siya ng isang mahabang nylon cord. Ipinakita ng mga anak ni Aling Onet kung papaano iginapos na parang hayop ang kanilang ina. Inuna sa paa, itinuloy sa bewang at silya, pagkatapos itinuloy sa kamay patungong leeg at ulo. Nung sinasakal si mama, nung nilalabasan ng laway na mabula na may dugo na, umaawat ako. Sinabi ko sa kanya na huwag mo masyadong pagkadiinan. Kasi ang sakal niya papaganyan eh. Ganyan ang sakal niya. Pinigil ko muna yun. Dahil nung pagkakapigil ko nun, itinulak pa ako nung albularyo. Parang inawat na wag daw akong yayakap, wag daw akong maawa sa asawa ko dahil hindi naman daw yung asawa ko ang nasasaktan, kundi yung masamang espiritu na kinakausap niya na. Sa pagkakataong ngayon, hindi pa rin huminto si Olazo. Dahil sa kanyang paniwala na hindi pa nawawala ang dyablo, nagpakuha pa ito ng mas makapal na tali. Sa kanya yung pag-aari niya yun eh. Sabi niya naputol daw yun sa Nazareno. Saan niya tinali yung makapal na nylon? Sa bewang din, tapos sa kamay, sa paa. Tapos dito, tapos papaganyan pa ng ikot dito. Kaya talagang nasakal dahil doble yung pagkakatali sa liig. Hindi na umabot ng Pasko si Aling Onet. Namatay siya noong December 21. Ayon sa death certificate ni Aling Onet, ligature strangulation o pagkasakal sa pamamagitan ng tali ang kanyang ikinamatay. Kinasuhan ng homicide si Olazo. Sa isang panayam, itinanggi ng faith healer na siya ang pumatay kay Aling Onet. Yung ibinibintang ho sa akin ng ama, puro wala namang katotohanan yun. Kahit na mismong mga anak ni Mrs. Maglalang, alam ho nila yun. O ano ang talagang nangyari sa magulang nila. Paano niya masasabing wala siyang kinalaman? Eh, sino ba ng gamot? Sino ba yung humawak sa lubid? Sino ba yung sumakal? Siya yung sumakal eh. Pinatay niya, sinakal niya, kaya yung mama namin namatay nila ng ganun dahil pinatay yung mga namin. Meron mga ibang paniniwala na hindi talaga tama, kamukha nung sinasaktan yung mga pasyente dahil sinasabi yung daw pasyente ay
Kaya lang kapan ng demonyo, sasaktan. Ang sinasabi raw, ang sasaktan na hindi yung tao. Pero kung minsan ay nakakapatay sila. Ayun ay mga maling paniniwala tungkol sa mga bagay na ito. Ang Inner Mind Development Institute ay isa sa mga sumisiyasat ng faith healing dito sa Pilipinas. Ayon kay Jaime Licauco, presidente ng nasabing institute, hindi maiiwasang mangyari ang ganitong klaseng aksidente dahil walang nangangasiwa sa mga tinaguriang faith healers. Any Tom, Dick, and Harry, pwedeng sabihin ako faith healer, no? At pwedeng manggamot, wala tayong regulasyon. Kaya may mga tao dyan nagpapanggap para lamang to take advantage of people, sabi na ng gagamot, hindi naman nila naiintindihan na ginagawa. Talaga nag-take advantage lamang sa mga tao. Ipinaliwanag rin ng Inner Mind Development Institute na bagamat pinagdududahan ng medisina ang faith healing, hindi nila sinasangtabi ng lubusan ito. Ang faith o ang pananampalataya ay tunay na nakakagaling. No, isang placebo ay isang uri ng hindi ito gamot. Kung ang laman niya kuminsan ay sugar or water, no, isang pill lalagay sa pill yung sugar, o kaya baking powder, ano, at paiinom sa pasyente, sabi ito very effective na medisina, at gagaling yung tao dahil lamang sa kanyang paniniwala doon. Ganon katindi ang faith. Isa si Edwin Agpawa sa mga maraming faith healers na naapektuhan ng nakadisgrasyang faith healer sa Tondo. Naniniwala si Agpawa na kung oras na ng tao o ng pasyente, wala nang magagawa pa kahit sinong dalubhasa. Kahit sa doktor, nasa operating table nila, namamatayan din sila. Pero wala ka nang magagawa pag sa doktor mo na o kaya namatay yung pasyente. Dahil sila, lisensyado silang gumawa. Mamatayan sila ng 10, 20, baliwala sa kanila. Samantalang kung yung isang faith healer, mamatayan ng isa, lahat yan damay. Dahil sila, faith healer nga. Nasa dugo na ni Agpawa ang pag-faith healing. 1976 nang una siyang magsimula bilang katulong ng kanyang tiyuhin. Pero kahit kailan, hindi niya pinag-aralan ng panggagamot. Dumadating na lang ito sa tao. Ang masasabi ko dyan, ang unang-unang naging faith healer ay yung mga 12 apostolis ni Jesus. Hindi sila nag-aral at unang-una, yung paniniwala ang importante para makapagpagaling. Sa bahay nagsasagawa ng paggagamot si Agpawa. Nang dumalaw ang Brigada 7, maraming pasyente mula sa iba't ibang lugar ang naghihintay para gamutin sila. Isa na doon si Boyet Ablan. Almost 6 years na yung asthma ko pero balik-balik pa rin ako sa doktor kaya sinubukan ko lang. Kamusta naman yung pakiramdam mo ngayon? Ngayon medyo okay kasi pagka inaatake ko ng asthma, masakit yung likod ko. Sakit, may ginawa sila sa likod ko. Medyo gumanda yung pakiramdam ng likod ko. Ang ginawa ni Agpawa sa likod ni Ablan ay ang tinatawag na bentosa. Sinisip-sip nito ang masamang hangin sa loob ng katawan. Isang baso, tansan at bulak lang ang kailangan dito. Subalit marahil ang psychic surgery o ang pag-oopera ng katawan na hindi binubuksan ng kalamnan ang siyang pinakakilalang uri ng paggamot ng mga faith healers. Dito nakilala si June Labo, ang kilalang faith healer ng Baguio City. Marami pa rin ang nagdududa kung ito nga'y totoo o hindi. Si Kim at ang kanyang pamilya ay naniniwala na ang faith healing ay nakatulong sa kanyang karamdaman. 6 na taong gulang nang magkasakit ng lupus si Kim. Ang lupus ay isang uri ng sakit sa balat na tumatagos sa loob ng katawan at nakakaapekto sa kalamnan tulad ng utak, puso o baga. Nakakamatay ito. Ito si Kim noon. Ito si Kim ngayon. Dahil sa gamot na steroids, namaga ang muka at katawan ni Kim. Naging maputla siya. Hindi niya kami nakikilala. Nagsumisigaw siya. Hindi namin alam kung ano masakit sa kanya, ulo, anong part ng body. Basta sumisigaw siya. Hindi namin, parang malayo siya sa amin. Nung time na yun, kahit na kami, wala kami magawa Tapos yung mga doctor, hinahanap pa lang nila that time kung ano talaga yung cause noon. Hindi namin rin malaman. Nagpatingin si Kim sa isang faith healer. Binigyan ng orasyon at hinilot ang katawan ni Kim. Sa simula, hindi pa siya nagre-respond. Pero nung nagtagal, ayun, sabi ng sister ko, parang bigla nakilala siya. Then, pag tinawag mo siya ng Kim, sasagot siya ng oo. Nanumbalik ang dating sigla ni Kim. Bagamat may sakit pa ring lupus ang bata,
hindi na naulit muli ang pagkawalang malay ng bata. At that point in time na talagang ang feeling namin, wala na siya eh. Parang ganun. So, bumalik siya sa amin wala pa siya nun sa hospital. Okay? So, yun yung isang pwede namin sabihin na may milagro din na nangyari at that moment. Bagamat ang mundo ngayon ay nasa panahon na ng makabagong teknolohiya, marami pa rin ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Ang halimbawa nito ay ang karanasan ni Kim. Subalit hindi ibig sabihin nito na lahat ng kababalaghan ay pinapalibutan ng kaligtasan. Ang malagim na karanasan ng pamilya ni Aling Onet ang makakapagpaliwanag dito. Isang paalala mula sa nakakaalam. Tayo dapat maniwala kaagad, no? Kinakailangan suriin dahil merong totoo, merong hindi totoo. Yan ang aking natuklasan sa aking pagsusuri sa mga bagay na ito. Kaya sa lahat ng bagay, kinakailangan verifikahan mo natin bago natin paniwalaan isang bagay. Para sa Brigada 7, ito si Israel Cando, reporting. Walang batas na nagpipigil sa atin para paniwalaan ang gusto nating paniwalaan. Kahit nga ang mga simbahan hindi lantarang ipinagbabawal ang mga ganito. Ayaw rin naman naming husgahan ang lahat ng mga faith healers dahil may mga bagay na sadyang hindi maipaliwanag. Sa mga bagay na ito, marahil bukas na isip at pag-iingat na lamang ang ating sandata laban sa mga panlulokong minsay kaakibat nito.